examination. Sabi niya, hubalin ko yung ano ko, pati yung underwear ko para ko matignan. Pasado ka, wala kang sakit, malinis ka. Sir, ako magpapati sa kanya, siguro ako na lang po ako magpapansin. Isang nakakailang na sumbong ang inilapit sa bitag ng isang lolo, si Tatang Tonyo. Sa tema ng sumbong ni Tatang Tonyo, biktima daw siya ng isang modus. Isang babae daw ang ipinain sa kanya, nakakuntsaba ng mga barangay tanod at pulis. Hinuli daw siya sa labas ng motel kung saan sila nag-check-in. Pumasok po kami. Ano siya, kasi siya nakakaalam ng lugar. Sa motel. Pagpasok po, nililisto ko na agad yung bigay ko na yung senior citizen ID ko. Pasok na kami sa loob. Pagdating doon, kung pagod ako, hinupad ko lang yung polo ko, naupo muna ako. Siya naman nag-start na naman ang damit niya. Nung ruming yung telepono, nagbihis agad. Pinabayan ng takas. Dako, akala ko ba ano na? Tayo na. Hindi, diyan ka. Diyan ka lang. Paglabas, nagkaroon na ako ng ano, something strong. So, sinot yung polo ko, kinuha ko yung bag, polo ko kasi kami. Lumabas ako. Paglabas ko, yung tatlong barangay, tinawid na ako sa legi. Tapos tumapit yung pulis, huwag kang papalagan, hindi pa. So, kilala ka nitong subject, nitong taong anloko sa'yo? Pinasuspecha ko, sir. At saka, nung nagtatanong na kami kung magkano gusto niya, yung dalawang gwardiya, nagbinubulungan yung babae. Saka siya nagsama. Sige, pwede na kami sa 15,000. Nakipag-areglo sa barangay? Barangay. So, sinasabi mo sa akin, ginamit lang yung babae as parang striker nila, yung pinaka-asset, pinainan ka. Nagumpisa ang lahat sa itaas ng footbridge sa may Muñoz, EDSA, Quezon City nang aksidenteng makatagpo daw ni Tatang Tonyo ang isang 28 anyos na babae. Sa overpass sa may Muñoz Market. Sa paglalakad ko, nakasalubong ko itong bata na to. Sabi niya, "Hi!" Ako, "Hi! Saan po kayo pupunta?" Sabi niyo, "Ako dyan sa Jollibee." Dyan din po ang punta ko. At matapos daw ang kanilang chikahan sa footbridge, nagkayayan sila kumain sa isang fast food restaurant. So, ako naman, wala naman akong mali siyang iniisip. Sige, sumabay ka. Pagkuha ko ng order, sinabi ko sa kanya, "Sige, kumuha ka rin, ako magbabayad." Nilabas ko yung senior citizen. Sabi niya, "Alam mo, sir, hiwalay na kami ng boyfriend ko eh. Single mother po ako. May isa akong anak. Gusto ko makakita ng trabaho na malaki ang sahod para mabuhay ko yung anak ko." Sa maikling kwento, nagkapalagayan sila ng loob. Nangako si Tatang Tonyo na tulungan niyang mabigyan ng trabaho ang dalagang nakilala niyang si Ann. Tutulungan kita talaga. Bibigyan kita ng application form, i-refer kita. Kung tanggapin ka, okay. Kung hindi, pasensya ka. Subalit, sa tulong na mabibigay ni Tatang, meron siyang kondisyon. Sabi ko kasi sa kanya, halimbawa matulungan kita. Ano naman ang igaganti mo sa, kumbaga, by way of saying thank you. Sabi niya, sige, kahit mag-date tayo. Okay, I took it as that, no? Sa maikling salita, pumayag ang machong si Tatang Tonyo sa isang date, ang kapalit sa susunod nilang pagtatagpo. Araw ng linggo na magkita sila ni Ann, ayon kay Tatang. Kaya ako naman, chef, eager din ako. Sige, kako, maglakad ka, susunod ako siya mga 3 di pa sa tayo. Kasi baka mamaya may makakita sa akin, alam mo ng tao, no? So, lakad-lakad. Yung pala, ito yung, yung sa Muñoz iikot lang ng gano'n. Dito na yung Viajero Apartel. Dito, nagkasundo silang pumasok at mag-check-in sa isang Apartel motel. Sa loob ng motel, ilang minutong nakalipas, dali-dali daw lumabas si Ann at iniwan si Tatang. Ayon kay Tatang, sumunod siya. Subalit, paglabas ko, 3 barangay, tinawid na ako sa legi.
Tapos tumakot yung pulis, huwag kang papalagan. Hindi pa. Humantong ang kasong ito sa barangay Bago Bantay, Quezon City na nauwi sa Arreglohan. Ano nakasulat sa blatter? Na ako daw, yung nangako sa kanya, nagbibigyan siya ng trabaho. Tapos, dinala ko siya sa hotel. Pinagtangkaan ko siyang rapin. Tapos, yung hindi ko pagbibigay sa kanya ng trabaho, ay legal recruitment. Meron ba kayong kasulatan na sabing ikay magbabayad ng 15? Para saan daw yung 15 na yun? Na i-atras na niya yung demanda niya. Kasi ang gusto lang niya demanda, frustrated rape at saka illegal recruitment. Upang patunayan sa bitag ang kanyang sumbong, tinawagan ni Tatang Tonyo si Ann sa kanyang cellphone. Hello, good afternoon. Si Ian ba to? Opo, bakit po? Papunta na ako sa barangay. Sige, pupunta ko na po. Sunod na lang po. Mamaya po ha. Sunod niyo na kayo. Sige. Okay. Bagamat nag-aalangan ng bitag sa sumbong ni Tatang Tonyo, itinuloy pa rin namin ang pag-iimbestiga. Kakaibang reklamo tong tatrabahuin ngayon na bitag. So titingnan namin kung may temang modus ba to. Pero itong lumapit sa amin, kung tutusin, siya yung suspect. Ito'y pagtatanggang panggagahasa raw sa loob ng motel na sumama naman yung victim. Sinampahan rin siya ng illegal recruitment. Ngayon, ang lapit sa amin itong matandang si Tatang Tonyo, siya raw pinagbabayad ng 15,000 bilang areklo. Base doon sa sumbong nitong si Tatang Tonyo, magkakilala yung mga suspect, yung mga barangay tanod at yung biktimang si Marian na nagre-reklamong attempted rape at saka illegal recruitment. So titingnan lang natin yung mga pangyayari, yung proseso kung tama bang ginawa rito. Ngayon, it's too early para humusga na hindi natin nakikita yung punot dulo, kaya eto, sisilipin natin yan. Sa barangay, pinagharap ng bitag si Tatang Tonyo, mga barangay tanod at si Ann. Paano mo siya nakilala? Dahil po sa flyover po. Sa flyover Sa po. flyover mo siya Opo. nakilala? Sa unang buga pa lang ng pagtatanong ng bitag, pagmasta ng mga sumunod na eksena. Kaya kita tinatanong, paano ka nakilala nito sa flyover? Po, binigyan niya ka ng application, credit. Saan kayo nagkakilala nito? Calling ID po. Sandali. Sa overpass po ng... Sa overpass ng Muñoz, hindi flyover. Opo. Sa footbridge. Opo, naglalakad po ako. Naglalakad ka. Paano mo siya nakilala? Naglalakad ako. Pag sabay niya sa akin, binati niya ako agad ng hi. Hindi ko naman siya kilala. Huwag po niyong baliktarin. Kayo po nagbigay sa akin ng application. Kayo po nag-hi sa akin. Bakit kayo Kasi re-recruit? Teka muna. ako eh. Anong dahilan parang i-recruit ka niya? Kasi nga po, bibigyan niya lang po ko ng trabaho. Paano? Hindi Bakit? po. Ba't mo siya bibigyan ng trabaho? Anong trabaho? Kasi wala po. Kasi nungalingan yan eh. Dito, nag-umpisa ng lumutang ang mga bagay na hindi sinabi ni Tatang sa bitag. Sabi niya po, may trabaho raw po ako sa LTO, sir. Sabi niya, gagawin, ang sweldo ko 500 pesos a day. Yung po sabi niya po. Tapos po, pinakita niya sa akin yung mga ID niya. Sabi niya po, member siya ng LTO. Dagdag pa ni Ann, may physical examination na ginawa si Tatang sa kanya sa loob ng motel, kaya't unti-unting lumalabas ang kapilyuhan ni Tatang. Sabi niya, kailangan po ng physical examination. Sige po, ano po ng physical examination po tayo. Physical po kami dyan sa may Guerreros Hotel po. Sabi niya po physical examination. Sabi niya, hubalin ko yung pati yung underwear ko para po matignan. Binipi niya po ako. Sabi niya, okay, yung bibi mo, pasado ka sa blood pressure. Tapos pasado ka, wala kang sakit, malinis ka. Sabi po niya. Sumama ka sa motel. Opo. Ba't ka sumama? Kasi po akala ko po, physical examination. Physical examination mo ba sa motel to? Hindi po. Tumanggi si Tatang sa ginawa niyang physical examination. Subalit, sinumbatan niya si Ann dahil nabitin ang kanilang usapan sa loob ng motel. Pagpasok po namin wala pang 2 Oo, minuto. Sandali! Ikaw. Lumabas na siya Sabi ko, kala ko ba ano yung usapan natin? Basta dyan ka. Paglabas niya, kinabahan ako. Sinundan ko siya. Ayun, dinampot na ako ng 3. Kung si Chris, saka yung susulat na yun.
So, paano nangyari sa job? Sabi ko sir, sabi namin dalawa kami kasama yung police. Sir, pwede po ba kayo maimbitahan kasi po may nagdireklamo po sa inyo. Sabi niya po, wala pong problema, sasama po ako. Sabi po niya po sabi niya sa amin. Walang sumamang pulis. Mayroon po. Mayroong pulis. Panginoon ko, hindi pa ako ulyanin. Bad. Nung hinuli po siya, pinagbantaan niya ako. Pinagbantaan niya ako na hindi ko raw kilala ang kinakalabang ko. Hindi siguro ko lang, walang karapatang nalalabag dito. Karapatan mo, karapatan sige. Maya-maya lang, siniguro ng bitag dahil base sa sumbong ni Tatang, sa footbridge daw una siyang binati ni Ann. Kaya't tinanong namin silang dalawa kung sino sa kanila ang naunang bumati. Sinong unang bumati sa inyo? Ikaw o siya? Siya po. Sino unang bumati sa iyo? Miss. Ibigay Sir, mo sa akin. Sandali. Sir, ako magpapati sa kanya. Siguro ko na lang po ako magpapansin. Sabi mo, siya ang unang bumati sa iyo. Hello, ikaw, siya ang bumati sa iyo. Binigyan bumati niya po talaga ako ng sa akin. calling card. Nandun lahat So, yung tema ibig ko. kong sabihin, Siya, ibibigay ko po sa inyo. sige. So, sinauna, binati ka niya. Opo. Binati ka niya. Gusto niyo po, ibita. Sige. Gulo, ano? Kami panghimaso kasi ayaw namin may modus dito. Opo. Pero mukhang inosente ka naman. Opo. Naisip ko, mukhang biktima kasi. Nagpapaniwala kasi. Hindi Well, ka ibig minor de sabihin edad. ako po yung may kasalanan. Tanga po ako, naniwala ako sa mga... Ikaw may sabi niyan. Hindi ko sinabing tanga ka eh. Tito, unti-unti naming nakilala si Ann kaya pinayuhan siya ng bitag. Para lang kitang anak. Matuto ka. Ito'y protection mo na rin. Itong sa nangyari Kaya nga dito, po tama yung proseso na ginawa ng barangay. Nadadala na nga po ko kaya hindi na po ako tumataan sa kanya. Yung mga text niya, yung mga tawag niya po. Yung dati po, kasi text lang ako ng text ko po, gusto ko pong magkatrabaho. Magdala ka na ng 2x2. Sabi, Unti-unti rin lumabas ang katotohanan sa naganap na areglohan. Kasi po si Tata, nung nasambong po siya, kausap siya ng women's desk, bigla na lang po siyang nanikip ng dibdib, inaatake daw po siya. Pero, yung pagtapos po noon, sabi naman ng women's desk, sige baba mo na, pa-medical mo na yan. Naninikip ng dibdib niya. Ngayon, pinasakan siya ng ng oxygen, tapos dinisiti siya, tapos after noon, naka-recover na siya, kinausap niya kami na, Chris, parang awa niyo na, tulungan niyo ako, kausapin niyo yung babae, na kahit magkano, ibibigay po. Pero hindi namin po siya sinaktan. Kami pa po ang nagmagandang loob na dali namin sa hospital dahil nga inaatake po siya. Ang sabi niya po, sir, kahit magkano, kausapin niyo lang, Hindi ko alam yun, tulungan ha? niyo ako. Sabi niya sa akin. May pag-uusap pa sila na aregluhan dito na... Doon po sila sa police station muna nag-usap. Tapos dumating sila rito, gumawa ng kasunduan. Dahil sa mga impormasyong lumutang sa aming pag-iimbestiga, sabay namin silang pinayuhan. Ganito lang, kung sakaling hindi kayo magkasundo, pwede ka mag-file. Pwede ka rin mag-counter-charge. Gawa ka ng bigla. Right? Para fair din sa'yo. Ikaw naman, Mano, kumuha ka rin ng abogado. Alright? Kung kinakailangan kayo mag-ayos na ng abogado, mag-ayos na. Ayusin nyo na.